a school that can guide you and teach you. Try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear God, as we come together in the harbor of your safety, bless us with your grace and wisdom. Assure us that this event will be carried out for your glory. Lord, we praise you for this event. Thank you for the fellowship and family. Thank you for walking with us every day. We proclaim that your promises are true and love never fails. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right, good morning. Welcome to our brand new episode of the CSBN portal. Okay, so I'm here again, the guidance associate of CSBN. I'm Charmaine, and of course, together with me is the newly elected SCB president. I'm Jersuel P. Solis, your newly elected School Coordinating Board President. Okay, very good. So, kumusta ang araw mo ngayon, Jersey? Okay naman po. Actually, may klase yung namin ngayon due to makeup classes. Okay? So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy now kasi I only have 15 minutes to discuss. Okay. Alright, so ano ba yung topic natin ngayon, Jersey? So our topic for today po is the International Day of Peace. Okay, so International Day of Peace. Ano ba tong International Day of Peace and why do we need to commemorate? Ano yung ideya mo about this celebration? So for me po, for an idea lang po, parang araw po ng mga nations together and everyone na magkaroon ng peace and understanding and parang maging united po as one. Okay, parang parang ceasefire muna. Stop the war muna. O give peace a chance. Parang ganun, no? Alright, kasi we are all aware naman na ang gulo ng mundo, no? But parang ang hirap i-achieve yung peace. Bakit nga ba ganun, no, Jersey? So, yun yung, I think, yun yung, ang tawag niyan, objective ng UN, ng United Nations, na i-observe itong Day of Peace, okay, International Day of Peace, para mag-ponder tayo kung ano ba mga paraan, is there any way para ma-achieve natin yung peace? Okay? So, ganon. Ano ba yung theme ng natin ngayon, ng International Day of Peace, Jersey? So, yung theme po natin this year is Actions for Peace, Our Ambitions for Global Goals. Okay. Ang lalim ng nila ngayon, no, ang tawag diyan, yung theme nila. Pero meron akong dito na word which is action. Okay? So action for peace. Alam mo naman 'di ba na puro na lang salita. Okay, wala pa nagagawa, wala pa na start, 'di ba? So kailangan we need to act. Okay? So ano ba yung kayo mga viewers, ano ba yung ideya ninyo? What are the actions supposed to be nagagawin para ma-achieve natin yung peace? Kasi naalala ko kasi Jersey, share ko lang ha, kasi nung high school ata ako noon, parang may oratorical speech. Parang yun yung parang namin namin sa English namin na subject, yung parang matawag namin yan, kung sa pa ngayon, parang PETA, performance task namin na mag-speech kami. Okay? Oratorical speech is actually public speaking. Okay? So, nung speech na yun, may nabasa akong speech na ang title nun ay Why Peace is Elusive. Elusive meaning, bakit ang peace ay ang tawag yan, hindi ma-achieve. Inevitable. Mahirap gawin. Almost okay, impossible so, po. You think na possible siya pa rin? Possible naman po, pero hindi po talaga natin may iwasan yung magkakagulo-gulo. Totoo, no? Kasi kahit nung dati pa, nung bago pa tayo, yung mga dating panahon pa, no? Nung time nila Jesus, nung parang may gulo na, may war na, may hatred, mga ganun, diba? Mga hostility. So, mula dati hanggang ngayon, wala parang
parang walang nagbago, ganun pa din. Why do you think is the reason may mga ganun? For me po, minsan may misunderstandings po tayo and minsan nahihirapan lang po talaga tayo intindihin yung ibang tao. Kasi may each and every perspective naman po tayo. So, pinaglalaban po talaga natin yung kung ano po yung tama para sa atin and what is wrong for us. Kaya hindi po talaga tayo nagkakaintindihan. Okay. Do you think dahil din sa mga values yun? Opo, Belief, yun no? po. Oo. Kasi, yun, isa din yun, di ba? Yung parang hindi natin natatanggap hindi tayo nagiging open-minded sa kung ano yung pinaniwalaan ng iba. Okay? Meron nga tayong religion versus religion, di ba? Bansa versus bansa. Ang ganun. So, yung nangyari nga ng Russia, di ba? Versus ng Ukraine, di ba? So, war, of course. Magulo. Di ba? So, maraming nadadamay sa mga nangyayari. Okay? Dahil sa isang misunderstanding or, I think, greed. Ang ganun, di ba? Gustong, dahil, For control po. Oo, to get control. Para, yun nga, yung example natin, yung sa Russia versus Ukraine, di ba? Out of greed, ng Russia, ng president ng Russia, ini-invade nila yung Ukraine. Diba? Kahit din dati, nung time ng nasakop tayo, di ba? Yung mga uso sa mga monarchy dati, yung mga colony. Kaya yung mga sila, kinocolonize nila yung mga bansa. Okay? So, yun, out of greed. Diba? Greed, sa tingin mo pa yung maliban sa greed? Misunderstanding. Misunderstanding po. Tapos, yun na rin po, pasok na rin po sa greed yung hungry for power. Yun, hungry for power. Diba? Yung mga alam mo, hindi na tayo lalayo, no? dito na tayo sa bansa natin, diba? Yung mga, yung rich versus poor, ganun, diba? Or yung mga ginagamit yung power nila, yung sa politics, para makalamang doon sa mga kalaban nila. Oo, sa mga lesser. O yung kahit mga kalaban nila, diba, sa politics. So, yun. Ang nangyayari, yung mga tao na walang privilege sa buhay, sila yung kawawa. Diba? Sila yung nadadamay, kawawa, naapektuhan. Okay? So, kaya nagkakaroon ng social injustice. Diba? Ayun. So, ano pa naisip mo? Discrimination. Ayun diba? po. Yung glaring na sa society natin, Filipino society, alam mo yun yung color ng Yung skin? skin tone po, parang racism po. Yes, ganun, diba? Sobrang nun, diba? Nakakause ng insecurity, ng ganun. Kaya, sa atin, glorify yung mga mapuputi, yung mga mistisa, yung mga morena, parang yung tingin? Hindi po sila accepted. Hindi sila accepted. Tapos, yun, may nangyayaring rift, di ba? May nangyayaring hatred, insecurity, ganon. So, hindi nagiging komportable sa katauhan nila kasi, yun nga, naka-experience sila ng discrimination, di ba? So, mga ganung bagay. So, dito naman sa school, dito naman po sa school, I think one of the major issues po is bullying po talaga. Yes, very good. Yan, bullying, no? Maraming cases dito ng bullying. Jersey, may ka ba? May ideya ka ba on how to address this problem? Siguro po parang kasi mostly, yung mga nabubuli po talaga is yung special from the others. Hindi po sila naiintindihan kasi iba po sila from the rest. Parang nadi-discriminate lang po sila. And since iba nga po sila po yung target for bullying and yung napapagtripan po. Yes, okay. So, yung mga victims ng bullying, we do not tolerate bullying here in our school. So, kung naging victim man kayo ng bullying dito, i-report nyo agad sa teacher nyo, ha? Kayong mga students, mga learners namin, i-report nyo sa teacher ninyo, sa mentors nyo, or kahit sa mga, mga security guard. Po, yes, SCP officers. Special diba? officers po. Okay, so yan. May
may wala, may masasandalan kayo. Okay? So, let's create a safe environment for learning here in our school. Okay? So, mag-greet muna ako kasi nag-early greeting si Ma'am. As usual, Ma'am Imelda, basahin mo, Jersey. Yan. Good morning po to Ma'am Imelda. Yes, yun si Ma'am Imelda, ito yung avid viewer natin to. Hindi nag-absent sa TCP to, Jersey. Okay? So, ayan, Jersey, I have a question here for you, specifically for you, okay? Pero bago yan, tanungin ko muna itong viewers natin. Baka may mga learners tayong online ngayon. Okay, for the viewers, how do you promote peace in your community? Okay, that's your question, okay? How do you promote peace in your community? Okay, so drop in your answers, okay? Kasi babasahin namin yan mamaya, alright? So, Jersey, are you ready for your question? Yes, po. Okay. So, as an SCB president, as SCB president, how do you promote peace in school? So, considering that I'm the president nga po, I'm also the bridge between students and teachers. So, through me, pwede po nilang sabihin kung ano po yung gusto nilang sabihin, and I can relay the messages to teachers for a better understanding. Tas, para maayos din po yung school if ever na may problems din po, especially with the students. Okay, very good. May dadagdag ka pa? Yun lang po. Yun lang. Okay, ang galing naman ng SCB president natin. So you see, yung SCB president, not just SCB, but your organization, Yes, di ba, po. Jersey, pwede kayong humingi ng tulong sa kanila. Okay? Kasi sila yung they will serve as a bridge for you. Okay? So, they are like you. They are also learners. So, I think mas madali sa inyo mag-reach out sa kanila. Okay? So, yun. Ma'am, time na ba? Time na? Okay. Continue pa daw. Alright. So, yun. Gusto ko palang idagdag, Jersey, no, na dun sa why do we need to commemorate or why do we need to observe International Day of Peace? Yes, it may be hard, but kailangan na, kahit pa paano may gagawin tayo. Hindi naman pwedeng tutunganga lang tayo at walang, kasi imposible. But no, we need to at least do something. Okay, kahit small lang yan. Small Napakaliit na bagay na po. Small things do matter po. Okay, I love that, Jersey. Okay, time na? Anong go lang? Okay. So, that's it. Ano ba yung naramdaman mo ngayon, Jersey? Sa pinag-usapan natin? Yun nga po, very important po talaga. And I really like the topic po kasi especially in today's generation, with the youth being more active and being more social, I think mas pwede pong ma-achieve yung peace even if for a moment lang po. All right. So, yeah. Very good. Very good insight. Kasi, yun, sa inyo magsisimula kasi yan. Yeah, It's always the youth. Okay? Kasi kayo yung hindi na, anyway, of course, may gagawin din kami mga matatanda na, but for you, kayo kasi yung next generation, magli-lead ng country natin, okay? That's why, kailangan namin din kayong tulungan, okay? I-guide namin kayo, namin kayo for the tamang landas, okay? We'll teach you how to para din maano din kayo, you can do something, okay, for our society. Kasi, yun nga, as I've said, you will become leaders someday. Ikaw, Jersey, hindi natin alam, magiging ano ka pala ng QC. magiging mayor, di ba? In the future, okay? So, yan, ano ba yung, dapat maging open, socially aware kayo, okay? Even at your young age. All right. So, I think that's it. All right. So, thank you so much, Jersey. Next time ulit, next week Sige na. po. Thank you for having me today here Okay, po. I'm very happy that you are here. And, yeah. So, next time ulit, mag-usap-usap ulit tayo. New topic naman, okay? So, wag muna kayong umalis kasi kay Sir Perry na po yung next. Okay. Goodbye for now. Bye.
Okay, welcome po sa ating pangalawang segment na usaping pagpapahalaga. Okay, ngayon ano naman po yung ating pag-uusapan, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon yung paano bibigyan ng halaga ang pamilya. Yan. At siyempre nakikita niyo yung aking mga kasama, parehas po sila nasa grade 9. Ano po? At sige nga, pagpakilala muna kayo na nandito kayo. Hello everyone, I'm Precious Tanyag of grade 9 Courtesy. Hello everyone, I am Catherine May Mondala and I'm from grade 9 Courtesy. Okay, so hindi naman kayo kinakabahan. Hindi. Kasi bago natin pag-usapan, okay, welcome po sa ating mga viewers po. Ang dami po, 12 million na viewers tayo ngayon. At syempre, nandito nananatili yung isa sa ating number 1 fan. Yon, talagang support talaga siya. Hello po, Ma'am Imelda Makawili. Yan. Tapos makikita mo, wala dito po yung mga students namin kasi mayroon po kaming makeup class. No? Okay, so ang pagmamahala ang pamamahala sa pamilya, no, ay isang mahalagang aspeto ng buhay na naglalayong mapanatili ang harmonya at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Kaya nga po, narito pag-uusapan natin yung ilang mga hakbang na maaring gawin upang maipakita ang pagmamahal sa ating mga pamilya. So, yung una nating hakbang ay yung maglaan ng oras para sa bawat isa. Okay, Precious, paano naglalaan ba yung sa pamilya mo? Paano po naglalaan ng oras sa bawat isa? Siyempre po, as a family, nagbabanding din po kami as a family. Minsan po, lumalabas ng sama-sama. Kayo ba, Catherine? Paano kayo nagbabanding as family? Nagbabanding kami tuwing Sunday, nagpupunta kami sa church and after ng church, mag-SM. Kayo po ba, viewers, paano kayo nagbabanding ng family nyo? Okay, sa mga nanonood, baka ma-share nyo paano nyo binibigyan ng oras o sinatawag natin nagbabanding kayo sa iyong pamilya. Kasi sa akin, klaro po na sinisituate namin, nagbabanding kami sa pagsisimba. Pangalawa, minsan naglalakad po kami, no? Exercise, walking. Minsan naglalaro po, papunta kami sa circle. Yun po. Ayan, para may pang reels. Joke. Okay, so yan po yung una, iwasan natin yung pagiging abala, no? At talagang maglaan tayo ng oras para makipag-usap, maglaro o magbahagi ng mga karanasan ng bawat miyembro ng pamilya. Kumusta ka na? Kasi minsan, yan ang nakakalimutan ng ating pamilya. Kasi hindi po pwede natin irason na wala tayong time. Nasa sa atin po yung time, di ba? Kaya nga po, sasabihin, nagbabanding nga pero hawak naman ng cellphone. Nagkakapag-usap. Kasi sabi dito, sa una nating mga hakbang, kung talagang gusto nating mapanatiling matatag o yung ating pagsasama bilang isang pamilya, dapat mag-uusap, communication, constant communication. At saka, yung banding na naglalaro, yung mga yan po dapat, no? Tapos sharing, kumusta ka? Kinukumusta dapat ang mga anak. Kasi ganoon din ako, kinukumusta ko, kumusta yung mga nyo sa school, kumusta yung love life mo? Okay, ganoon. Oh. So, napakaganda po ito. Pangalawa, okay na? Pangalawa, ano po yung pangalawa, Catherine? Ang pangalawa is maging mapagbigay at maging mapagkumbaba. Okay. Sige, ulitin mo kasi kailangan malakas. Maging mapagkumbaba at maging mapagbigay. Okay. Mapagkumbaba at mapagbigay. So, dapat maging handang makinig, no? At magbigay ng tulong sa mga
pangangailangan ng bawat isa sa pamilya, no? So, huwag magmadali, no? At magbigay ng hatol agad, no? Dapat tinatanong yung reason. Dapat, yun po. Dapat mayroon tinatawag na yung openness ang bawat miyembro ng isang pamilya. Kayo po ba nakakapag-share kayo ng problema sa inyong mga magulang? Ha? Yes po. Yes. Nakakapag-share naman po. Lakas. Yun nga po, Sir Perry, sabi niyo po, kailangan kahit paminsan, kamustahin din po natin yung isa't isa para in case po na may problema tayo, pwede po natin siyang ma-share sa magulang natin. Okay, tama po 'yon. Kasi importante nowadays, ayan ang namimiss, ano po natin, nakakalimutan na yan po yung essential po dapat na gawin ng mga anak, na huwag kayong matakot o mahiya sa pag-o-open kung anumang problema pinagdaraanan nyo sa inyong parents. Ginagawa mo ba ito, Catherine? Yes po. Opo. Okay. So, okay. Pangatlo naman, Precious, pakibasa. Magkaroon ng malasakit at pag-unawa. Okay. Paano kaya natin, paano tayo nagmamalasakit at yung nauunawaan natin? Okay. So, kailangan kilalanin ang mga pangangailangan, mga kahinaan. Alam po natin yun, no? Mga kahinaan ng bawat miyembro ng pamilya, no? Tapos, ano ba yung kailangan nila? Yun ang pangarap ng bawat miyembro ng pamilya. So, maging maunawain at magpakita ng malasakit ng kanilang mga nararamdaman. Dapat ganon, no? So, wow, no? At parang natigil po kami dahil may nag-send ng 500 stars. Pakibasa, sino po yon? Joseph Pamorcan. Okay, galing po ito, send stars from Mama Tita Imelda Makawili. Galing naman. Tapos sabi ni Ma'am Imelda Makawili, get well soon, Arthur. Okay, so sana pagaling ka po, Sir Arthur. No? Tapos, ang ganda po ng mga ano kaya ang pwede nating ibato doon sa ating mga viewers? Yung pagpapahalaga. Yun, yung papahalaga, yung pray natin, ng speed recovery, yun po, isa na po yun. Concern po tayo sa kalusugan, sa mga nararamdaman ng ating miyembro ng bawat miyembro ng pamilya. Di po ba? Okay, so, yung pang-apat naman, iwasan ang mga labis na negatibong emosyon, no? So, kung sabi pa nga natin sa mga magulang po, katulad ko, dapat iwasan natin na nasa harap tayo ng ating mga anak na nag-aaway, no? Kasi may epekto rin po 'yan, no? So, ganon din po, sinisituate namin maski galit na galit ka sa ano mo, hindi mo masabi kasi nandyan po yung anak. Maganda po yon, ma'am. Maganda po yon, mga kapwa kong mga magulang, no? Na talagang i-hold mo na at pag-usapan yung dalawa. Huwag i-involve yung mga anak nyo. Huwag iparinig. Okay? So yun po, maging mahinahon dapat. Dapat may control ang emosyon. Lalo na sa mga sitwasyon na natitense po tayo or hindi, may mga hindi nakakapagkasunduan. No? So, kaya nga dapat naghahanap tayo ng mga paraan upang maibsan ang mga ito nang hindi nagiging mapanghusga o mapang-api. Walang sakitan. No? Hindi naman po obra yun. Ang disiplina po, pagdidisiplina o kukontrol ng maayos na relasyon ng pamilya, yung mga physical na sakit. Hindi po yun. No? At syempre, yung panglima ay Magtayo ng mga patakaran at limitasyon. Magtayo ng patakaran at mga limitasyon. Ano yung tinutukoy diyan ng patakaran? Yung mga house rules po, like that. House rules. Ibig pong sabihin, kailangan nilang mag-assign. Okay? Mag-assign. May assignment. Naalala ko noon, mayroon kaming assignment na okay, ikaw yung maghuhugas, ikaw magluluto, di ba? Ikaw maglilinis ng sahig. Yun. Dapat gano'n na. Actually, maganda po yan. Hindi lang po sa school ang nag-assign ng mga cleaners. Maski sa bahay, house chores, i-assign po natin sa ating mga anak. Okay? So, napakaganda. Ano pong sa palagay nyo, sana kung nasusundan po ito, ano kaya yung
sabi, wala naman pong perfecto na pamilya, di po ba? Pero tayo po lahat ay nagsusumikap maging perfect sa pamamagitan ng maayos na mga pinagkakasunduan, maayos na relasyon sa lahat ng miyembro ng ating pamilya. Di ba? Ang ganda naman. So, salamat at ang dami pong mga nagme-message dito, no? At thanks for watching po diyan si Janine Nedroda. Tapos yung aking mga grade 6 ngayon na nasa yung gratitude na nasa wisdom po sila, nanonood po sila ngayon ng portal kasi pagkatapos nito babalik po ako doon, tuloy ang klase namin. Okay? So, maraming salamat. May natutunan pa. Last words. Ano po? Marami naman po kaming natutunan ngayon. And gusto ko lang po i-shout out ang grade 9 courtesy. Yan. Hello po. Siyempre sa pamilya nyo. Sige, saan? Taga saan? I-shout out. Okay, so ngayon, maraming salamat. Sana po ay napulutan nyo ng aral. Hello. Hello. Hello, my dear friends and those who continue to watch our program. So we are in another topic sa Let God's Word Guide Us. So our title of this short talk, no, is about forgiveness. To forgive 77 times is to be Christ-like. So this is taken or inspired from the Gospel of Matthew chapter 18 verse 21. So yung background muna, no? Yung background dito is one day Peter asked Jesus, the Lord, about how many times must I forgive the offenses of my brother and sister, no? And ang tanong ni Peter is, 7 times ba? And then Jesus answered, not 7 times, but 77 times. So, yun yung concept, yun yung background from Matthew 18 verse 21. No? 77 times tayong nagpo-forgive dapat. So, we may ask for saan nanggaling yung numbers, no? So, yun yung isa sa mga interest ko. Bakit? Saan ba yung galing yung 7 times and then 77 times?
And the Old Testament will give us a similar passage na taken from Genesis chapter 4 verse 24. Nakasulat doon, if Cain, the brother of Abel, no? If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. So, yan yung probably background nitong numbers behind the question of Peter. So, what is now the lesson that God or Jesus wants us to learn, no, regarding forgiveness? Una sa lahat, ang nature ng tao is when we are offended, when someone hurts us, when someone causes us pain, our human tendency, the natural human tendency is to revenge, to get even, no? So, sa Filipino, meron tayong mga kasabihan, no? Ayaw nating malamangan, maisahan, no? Gusto natin na makaganti agad. And that is practically what our humanity is all about, no? To be vengeful. Kaya nga sa Old Testament ay may limit. May limit. Napakaganda yung sinasabi dito sa Exodus chapter 21 verses 23 to 25. Sinet na ng limit yung natural desire of a person for vengeance. Sa Exodus 21 nakasulat, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Kasi the tendency is to go beyond. Pagpababayaan natin yung tao, yung sarili natin, yung nature, we want to go beyond the offense that was done to us. So, nilimit ng Old Testament. And yet, si Jesus went far, far beyond. No? Yung kanya is really to transcend the humanity, yung just to get even or to go beyond the venge or whatever is it that is hurting us, and forgive 77 times. So pag inanalyze natin noon, ang ibig sabihin ni Jesus is to forgive without limit, only forgiveness. And by forgiving, we don't mean that we forget. No. The offended, yung nasaktan, cannot forget, but has to learn the lesson about what it means to have a forgiving heart. At yung naka-offend naman sa atin, ay dapat may lesson din, may learning din. Kasi the tendency is to abuse the one who forgives. No. But to Jesus, dapat natututo din yung nakaka-offend. So both the offended and the offender should learn that although only ang forgiveness, whatever mistake has to be learned, no? And I would like to end this short saying by telling us all that I believe we cannot go to heaven just by being human. We can only go to heaven by being Christ-like. And to forgive 77 times, to have an only forgiveness, is being Christ-like. Mahirap, pero that's the way to go. To have a forgiving heart because we ourselves are sinners and Christ already forgave us and continuously forgives us because He has a very only, compassionate, merciful heart. So maraming salamat sa pakikinig. I hope you have learned something and let God's Word guide us.
Okay, so welcome sa ating program again, no? So ang ganda naman ng topic natin, Ma'am Charmaine. Ano nga ba ang ating topic? Tomorrow actually is an International Day of Peace. Yan. Okay, International Day of Peace. Saan anong origin yan? Anong explanation bakit nagkaroon ng International Day of Peace? Actually, sir, hindi yung sa page po ng UN. Actually, yung UN po yung nag-establish na noong 1981. Okay? Yun po yung year na na-establish yung International Day of Peace po. It was established to promote, of course, to observe peace, give peace a chance, and talk about peace po sa community. Okay. And not just community, global pa pala. Global. Yes, no, so very important to. At di ba, Sir Perry, I think there is a Greek word ba o Hebrew na talks about peace na in a very comprehensive way, di ba? Yung it begins with the letter S. Shalom. Shalom. Yeah, Ano ba yung shalom. Greek ba yun o Hebrew? Hebrew po, sir. Hebrew, no? Shalom, peace. Kasi yung peace, sa pagkakaintindi ko, Ma'am Charmaine, Sir Perry, it is not just the absence of war. Peace is yung general well-being ng isang tao. Peace of mind, peace of heart, tapos yung contentment, yung inner joy, no? At yun po ang gusto nating i-promote. Palagay ko, yun ba ang gustong i-promote ng United Nations, Ma'am Charmaine? I think yan po, sir. Okay. Overall. Sige. So, overall. So, shalom nga, Sir Perry. Tama yung Shalom sinasabi. po. Okay. And then, mayroon pong, may Latin term din po, sir, na ginagamit din po yun, yung pais. Peace Pais. din po yan, peace. Kala ko yung waray yun, di ba? Yung pais, parang bay. Yun nga po yun, yung blano doon, yung brother. Tapos, makikita natin sa term, mayroon din yung Latin, pais means peace. Okay. Kapayapaan. So, bakit ka naman importante? Ngayon, napansin ko, Sir Perry, Ma'am Charmaine, na mayroong mga schools na sa Philippines, sa Metro Manila specifically, no? Mayroong mga eskwelahan, private school na naglalagay sila ng napakalaking tarpaulin sa mga perimeters nila. Tapos, this is a peace zone. Nilalagay nila yon. Sa tingin nyo, bakit kaya importante at siguro nababagay ba ang CSBN na maglagay din tayo ng this is a peace zone? Nakakita na ba kayo ng ganon? Honestly, sir, hindi ko nakita yun. Okay. Ikaw, Sir Perry, di ba? Mayroon po kung nakikita na ganon, peace zone. Yes, Yan. oo. Kasi yun po yung sinisiguro, inaano natin na we are promoters or peacemakers. Yan po. So, yun po yung gustong i-message doon po na ang school ay promoter of peace or peacemaker. Correct, no? So, it is actually a declaration, kagaya ng dinideclare ni Cyron Olid at ni Nick Masong na nagpapa-shout out sila. Yung mga eskwelahan din ng mga congregational school, no? For example, I know one, yung Immaculate Conception, yan sa Green Hills, talagang very, very clear yon. This is a peace zone. Just to remind everybody na we value peace. That dapat dito ay walang bullying, walang violence, at lahat should feel safe and secure. Malamang siguro sa CSBN, dapat magpaglagay din rin tayo ng ganong klaseng karatula, no? At kanino bang office yun? Sa office ba yun ng Student Affairs ba, Ma'am Charmaine? O ano ba yun? I guess so, sir. Yeah. Ma'am Rilette. Challenge natin si Ma'am Rilette, no? Di ba? Siguro, lalo kanina, may mga kabataan tayo. Nandito si Precious, si Catherine ba yun? And then si Catherine at saka si Precious po. Okay. Tapos kanina, dito yung ating President. It is a declaration na CSBN does not tolerate any form of violence kasi it violates the safety and security ng ating mga stakeholders, lalong-lalo na yung mga minors, no? At si Althea de la Vega din hindi nagpapatalo, no? Nagpapa-shout out din, hi Althea, no? So peace tayo, peace, no? May klase tayo mamaya, so peace. Relax lang, hindi ka pa nakakapag-recite, ano? So anyway, meron pa ba tayong message? Galing kay Ma'am Imelda. Yun. Shalom. Shalom daw po is
po. Shalom po. Hello. Shalom. Yan. Yes, okay. Hello. Yan. Shalom po, hello. Tapos mayroon pang isang message si Ma'am Imelda. Yes, basahin natin, Sir Perry. Meron ba? Yung kay Zede Ravo Macedonia. Hello. Yan. Nag-hello lang po siya, sir. Nag-hello. Tapos ang Hello, ganda ng kay si Cheska Eribal. Pagbasa, ang Okay, ganda. Ang so, ganda ng ito message. sir. Cheska, ang ating representative ng grade 11. Tama ba? Siya yung nanalo? Yan. Yes, po, sir. Yes po. Grade 11 representative. Sige, basa, Ma'am Charmaine. Okay, ang ganda nitong message ni Cheska, sir. Sabi niya, I will promote peace by posting positive effects about it on social media since our generation today, people are mostly active in social media platforms, inspiring others to also lead in peace. Help us build a community about it. Ay, Alright. naku, napakaganda, Galing. Cheska. No? Thank you for your comment. Congratulations. Bagay na bagay yan kasi sa mga riders community, yung mga nagmo-motorcycle, ang senyalis namin ay ganyan. It means peace, bro, peace. So, Cheska, peace sa'yo. No? By the way, peace din para sa ating birthday celebratress, si Yun. Ma'am Merly. Ma'am Merly. Ma'am Merly, Bekenemen, ano? Kapayapaan sa iyong kaarawan. Ano? We wish you Ayan. all the best. And we would like also to thank so much the Board of Trustees ng CSBN, ano? Headed by our chairman, Most Reverend Roberto Ogaa, Doctor of Divinity. Tapos of course si Father Albert N. Delvo, our Superintendent School Director. Tapos andun si Dr. Judith Aldaba, our consultant, academic consultant connected sa De La Salle University. At si Dr. Prince Hermano, siyempre, Professor Adjunct ng St. Paul University Systems. Hindi lang po isa, Systems. Tapos si Attorney Faustino Madriaga. We had our annual board of trustees yesterday sa Lelio de San Bartolomeo. And peaceful, Sir Perry. Ayun, congratulations. Congratulations. No? Nagpapasalamat tayo sa RCBNES staff, the secretariat, and of course kay Ma'am Jackie, ang acting finance officer natin. And of course si Ma'am Imelda de la Cruz, no? We miss you and we miss you yesterday, pero yung report na ni-report ni Ma'am Jackie ay gawa po yon ni Ma'am Imelda. Peace to you at sana makabalik ka na sa iyong trono dito sa CSBN. Okay. Yes po. Meron pa bang mga message? Yes po, sir. Marami. Marami. Galing Basa. kay Julian Perf Angeles. Okay, Grade good 11 morning. yan. Grade Yes. 11. Yes. Good morning. Good morning siya. Sabi niya din, I can promote peace by trying to be a positive presence to others. May it be through social media or through private conversations with my loved ones by kind deeds, whether seen or not. Wow, Yan. that's nice. Yes. No? Sir? Meron pa? Meron Yun pa, sir. si Chris, pa-shoutout po. Sinong Chris na ito? Tapos si Martin Derigay. Hello guys. Okay. At yan kay Chloe Ocampo. Yan, ganda ma'am. Si Chloe Ang- Ocampo. okay. Ano din yan? Grade 11 din yan. Yan. Mga estudyante ko to, Ganda ha? ng mga ano. Yes. Ganda ng mga Kasi sagot. grade 11 ngayon. Okay, sige. sabi niya, I try to spend time with my family through ways like casual outings or staying at home. But my favorite way to spend time with my family members is by going to church together. I feel it makes sense. It makes for a more sentimental and meaningful memory. I think ito yung Ayan. sa'yo kanina, Sir Paul. Ayun po. Ang Kanino yan ganda. galing? Kay Chloe Ocampo. Kay Chloe Ocampo, Dahil grade doon sa 11. yes po, yung Okay. pagmamahal sa pamilya naman ang Yes, binigyan niya ng po. ano. And then, by the way, we would like, we always welcome feedback. Nalala nyo po, we are introducing a new culture sa ating school, di ba? Meron tayong letter C. And initially, nilalagay natin siya eye level. Kaso sabi ng iba na friendly naman yung comment, para daw cheeseburger. No? So, ang gagawin po natin, close to our heart, yung C na ibaba na natin sa puso, no? Kasi yung ganyan, Korean yan, di ba? Yung ganyan, di ba? Korean na nag-start niyan. Sa atin, dito nag-start yung letter C, ilagay na lang natin sa puso. Kasi pag nagdyan nagko-comment nyo iba, cheeseburger ba yan, sir? Sabi ko, hindi. Christ yan, ano? Close to our heart. So, ibababa natin dito, no?
Unless, of course, si Ma'am Charmaine mag-blow out doon ng cheeseburger. Mamaya, cheeseburger. Actually, sir, hindi lang si Ma'am, ang tawag to, si Ma'am Merly yung, birthday. Sino pa yung ba? mga nakaraang, din, Meron pa ba? past Mayroon days. mga nakaraan. Si Ma'am, belated happy birthday kay Ma'am Zara at kay Ma'am Carla. Okay, oo. very good. Si Ma'am Zara, our team leader ng nursery, kinder, grades 1, 2, and 3. And si Ma'am Carla Eslabra na dito din siya nag-graduate. Ayan. No? So, teacher din po natin. At si Althea de Vega sabi, I will promote peace by being a kind-hearted person and not causing trouble. Ay, nako, yung mga grade 11, Sir Perry, very active, Ma'am Charmaine, ano? Kasi mag-check attendance ako, estudyante ko sila. So, we will promote peace in the school, ha, mga grade 11, mga senior high school. Please help the school officials and all the teachers to promote peace. Bawal po dito ang violence. At may safe space act po tayo. Whether virtually or physically, we always value peace. Ayan, ang ganda rin ng dito, mensahe po Yan. ni Miguel Dayaw. O bago kay Miguel, Grade 11 din yan. ayun, kay Martin Derigay, peace is a silence, not loud. Sabi ni Miguel Dayaw, Yes. ang oras ko ay nalalaan ko sa aking pamilya sa pamamaraan ng pakikisama, sa pagtulungan sa gawaing bahay, pag-uusap tungkol sa pangyayari sa buhay, at pag-chat kahit hindi magkakasama. Mukhamang simple ang mga ito, lumalalim ang connection namin bilang isang pamilya. Ay, ang galing naman. No? Ganda. Close to your heart. Chat. Nag-chat-chat. Okay. Di ba si Miguel ay Miguel. ating Mr. Centurion yon dati, di ba? Yes. Previous. No? Galing. So, thank you, Miguel. At dito siya nag-senior high school. Tingnan nyo, no? Yun. Yes. Close to his heart ang CSBN. At nag-chat-chat din siya, no? O yan ang binabago na natin. Nasa puso na yung Nasa ating puso letter na. C, no? Nasa puso, ano? Okay. So, meron pa bang message? Yes Meron. po, yung current Yes. natin, sir. Janos. Mr. Centurion. Si Janos naman. Oh, yes. Active na active yung mga ating mga Mr. Centurion. So, letter C din po yun, ha? Letter C. Anong sinasabi ni Janos? I am able to promote peace as simple as committing myself to certain acts of kindness and compassion to whomever I may encounter. Wow, Yan, grabe, diba? no? And of course, no, we would like to promote also our CSBN page. Yan. For the information of everyone, ang ating engagement po sa social media through Facebook has already been recognized by Meta. Kung hindi nyo po kilala si Meta, Mr. M. tanungin nyo po si Sir Perry kasi si Sir Mr. Perry M. familiar na po niya kay Meta. We would like to show our appreciation also sa Facebook na nire-recognize na po ang CSBN, no? Na dami na kasi dating followers daw, plus yung ating engagement with our audience ay patuloy na lumalaki. We started, the data tells us, galing kay Ma'am Charlotte, yung analytics, nakita niya, from 605, tumalon tayo sa parang 6,000. Tapos ngayon ay nasa 300,000 na ang engagement. Tama ba? Parang ganun. Yes Parang po. ganun. Grabe, no? Okay, praise the close Lord. to our heart. And si Sir Perry po, tulungan din natin kasi very active si Sir Perry sa kanyang meron din po siyang live broadcast every night. Tama ba, Sir Perry? Yes po, pagpuno ng aking pong pagpuno ng... Kwentuhan at kantahan ba yan? yan, kumustahan, kwentuhan at iba pa. Follow din natin si Sir Perry. Yes, Mr. Peregrine Asis. Peregrine Asis. Assisted by his son, si Zaki, no? Yan. Na grade 12 student po ng CSBN. Okay. At si Meron ano pa din, ba? sir? Si Sir Junel. Ay, si Junel. Nag-start. Si Junel. Junel 5, letter C din yan. Yan, So, si Junel din ay very active kasi sa kanya naman is yung mga maintenance, paano siya nakakatulong sa mga do-it-your-own repair Yan. sa bahay. No? Galing. Suportahan din natin Maganda si yan, Sir sir. Junel. At siya din po ang ating technician dito sa CSBN portal. So, meron pa ba? Meron pa bang special message? So far, wala naman po na dito. Thanks for watching, Ma'am Charitel Buitizon. Oh, Charitel, Okay. letter C, ma'am. Lalo ka sa atin, ha?
So, At yun, may message si Ma'am Imelda Makawili. Ayun, umabol si ma'am. Yan. Ano Sabi niya, kahit malayo ako sa mga anak ko at apo ko, lagi kami nag-chat araw-araw. Kasi miss ko na sila. 6 years hindi kami nagkita. wow. Yun, At si ang Ma'am good Imelda. news ay magbabakasyon si Ma'am Imelda sa Philippines, 'di ba? Sabi na napag-alaman namin sa aming bubwit, Ma'am Imelda Makawili, no, na darating daw po kayo sa December. I promise you, may regalo po kayo sa amin, no? Meron Yes. talagang close to our heart. Tapos, pag nagkataon din na Wednesday, pag nandito siya, i-guess natin po siya, sir. Yes, oo. Yan. Ma'am, maghanda na po kayo ng intermission yan. nyo, ha? Kung kayo po ba ay umaawit, nasayaw, o pwede din namang matulala lang, o any Australian, whatever it is, kung kasama si Sir Arthur, we will Yan. be gladly welcome him for an interview at kung ano pa ang gusto ninyo, no? Yan. Number 1 natin, fan yan. Fan. Alam Yes niyo ba? po, sir. Okay. Pero ito ang nakakatuwa, no? Ladies and gentlemen, mga viewers, no? Naggulat tayo sa analytics. Kala natin nangunguna ang Australia sa mga nanunood sa atin abroad, ano? Alam niyo bang ang dami pa lang nanunood sa atin from the US? Wow. Hindi yan sa ano ha, diyan lang sa talipapa, hindi yung USA talaga, no? I think there are around 60 active viewers, samantalang sa Australia ay less. So nagugulat ako, sino kaya itong mga Amerikanong tong nanonood sa atin? Siyempre hindi naman sabay-sabay. So Mga apam. Okay. So anyway, Galing. good news 'yun kasi hindi naman porque ini-air ni Ma'am Charmaine kasi siya pa ang directress, hindi naman na pag in-air ni Ma'am Charmaine ngayon ay actually nanonood ang hindi. Iba-iba pong time zone kasi international po itong program ni Ma'am Charmaine. Global, ika nga, global. Yun, global. Give peace a chance globally. Okay, so Okay. sabi ni Ma'am Imelda, prayer na lang po kay Sir Arthur. Yes, kasi I think he is sick. Yes po. Merong pinagdadaanan. So, and meron ka pang announcement, Ma'am Charmaine o Sir Perry? Wala po ako, sir. Okay, iano lang po natin, sir, yung napakagandang topic ngayon. Di ba? Nung unang segment natin ay peace. Peace. Pangalawa, sa usaping Usapang pagpapahalaga Hindi pa ay na-edit ano po, ni Sir Perry. no? Usapang pagpapahalaga. ay yung ano po naman, yung pagpapahalaga sa pamilya. Yes. Ayan. Tapos, yung sa third segment naman po, yung tinatawag natin na forgiveness. Ayan, Ang ganda po ng binigay natin sa tatlo. Oo. Yun na po, yung talagang ang kapayapaan nag-i-start yung nagkakapatawaran at sinasabi may kanta, let there be peace and let it begin Yes, with me. oo. Diba? Kasi yung taong hindi nagpapatawad, Sir Perry, siya yung unang nagkakasakit. Yan. Siya yung unang biktima ng unforgiving heart. And we would like to appreciate Ma'am Trix Carino, ha. Ma'am Trix, letter C din yan. Ma'am Trix, naalala nyo sa ating SLCCF, si Ma'am Trix yung nagbigay sa atin na ang equivalent pala ng ang name ni Christ, pag binilang natin, C3, third letter of the alphabet, pag binilang natin yung CHRIST and the numerical equivalent, 77 po yon. Nakita niya kay Mr. Google. Numerology. Yes, Yan. kay Ma'am Trix Carino po yon habang tayo ay nag-SLCCF bago mag-regular meeting. Na during that time, si Ma'am Jenny Miranda ata ang ating secretary noon. Siyempre wala kasi mancom yun, And we are so grateful kay Ma'am Charlotte, kay Ma'am Jenny, kay Ma'am Rilette, of course kay Sir Junel, At si Ma'am Precious naman, si Precious, at si Catherine, and si Jersey Solis for joining us in this special episode. Lahat naman ng episode ng Portal ay special, di ba? Special Yan. and brand new. Brand new kasi close Brand to new. our heart. Ito po yung programa na mula sa puso, para sa puso, sa ikagaganda ng puso nating lahat. Ayan. Okay. Amen. Okay. Tapos challenge na lang. So siguro ngayong week na lang, ngayong month na lang natin hihiramin si Danny and Marie Osmond
Kasi gusto ni Meta original song. Inihiram lang natin yung last song natin. So, sana may mga composers tayo sa learners who can compose to us a song para sa CSBN portal. Okay? Pero for this time, ma'am, kakanta na ba kami? Okay, so hihiramin pa namin natin kay Danny and Marie Osmond, ano? So, pero eventually, we will have our own song. Kaya, Sir Perry, sabihan mo na si Saki, ha? Compose na siya ng music. Okay, 1, 2, ready, sing. May tomorrow be a special day. May you find love and laughter along the way. May God keep you in His tender care till He brings us together again. Goodbye, everybody. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father Almighty, thank you for your presence with us today. Help us that we may continue to ruminate the learnings that we have gathered in this event and apply them to our daily living. As we depart from this space, we ask you to bless us throughout the remainder of the day. In Jesus' name, we believe and pray. Amen.